Alright guys, so eto'y toolbit blade. Dala po ito ni sir, no? So, ang nangyari dito is minamaso natin siya. So, kaya siya naging ganito kasi sobrang kapal na ito. So, hindi ko na pinatagal. Ito na yung maporma niya na design. So, ang gusto ni Sir Kim is sangkong design. So, by the way, ito po yung nagustuhan niya na design. So, requested po ito ni Sir Kim. He was from Magsaysay, Dawin. So, ang ginawa natin dito is, kung baga sa Bisaya pa, subo, no? So, sinubhan. Para mas tumibay siya kasi galing natin siyang minaso. So, para at least mas titibay siya lalo. So, dapat may subo siya. Ito po usually ang ginagawa natin kapag toolbit blade ang gamit natin. So, dinidetail natin yung pagsubo. So, used oil po yung nasa lata niya. Yung itim na nilalagyan niya. So, yun po yung best na kailangan natin sa pagsubo. Matagal-tagal talaga na process kapag toolbit ang blade na pinagawa sa atin ng client or ni customer. But we don't have any choice naman. So, actually guys, sinusunod natin kung ano yung gustong order or anong gustong design. Kung meron siyang blade, yun din sinusunod natin. So, we're almost done. Let's just wait for a while. After nyan is binababad natin siya sa lupa, no? Ang purpose naman nito guys is para hindi lang siya kumaga hindi na siya like for example mainit, no? So ang ginawa natin dito is pinakintab lalo, no, yung mismong subo niya. So ito siya, overall 5 siya. And then eto na siya. Hindi pa ito finished product guys, no? So later on papakita ko sa inyo ang finished product. Ang haba pala na ito guys is 4.5 or 4.5 inches requested by the customer. So, ang request din niya is yung garol pipinturahan natin siya. Gamit pala namin dito is urethane paint. And then, ito na yung finished product natin. So, just see to appreciate it, guys.